Magandang araw mga bata. Ating talakayin ngayon ang patakaran at batas pang-ekonomiya gaya ng war economy at economy of survival at ang mga resulta nito sa ating bansa. Simulan natin with our Arpan song. Araling panlipunay tuklasin, araling panlipunay alamin. Pag-aralan natin ang ating kasaysayan, handog nito'y puno ng kaalaman. Araling panlipunay tuklasin, araling panlipunay alamin. Pangyayari mula noon hanggang sa ngayon, dala-dala nito'y edukasyon. Araling panlipunay tuklasin, araling panlipunay alamin. Pag-aralan natin ang ating kasaysayan, handog nito'y puno ng kaalaman. Pangyayari mula noon hanggang sa ngayon, dala-dala nito'y edukasyon. Pag-aralan natin ang ating kasaysayan, handog nito'y puno ng kaalaman. Magbalik-aral tayo. Tukuyin ang mga sumusunod kung tama o mali. Sinundan ng Kalibapi ang propaganda ng Japan sang-ayon sa Greater East Asia Co-Prosperity Sphere sa pagtataguyod ng Pilipinas para sa Pilipino. Sagot? Tama. Itinatag ng Hapones ang Philippine Executive Commission na may 3 kagawaran upang magsilbing pamahalaang sentral. Sagot? Mali. Ipinag-utos ang paggamit ng Tagalog at Nihongo bilang mga opisyal na wika sa panahon ng mga Hapones. Sagot? Tama. Tinawag na puppet government o tau-tauhan ang pamahalaang itinatag dahil kahit na may Pilipino ang hinihirang na leader, ay sunod-sunuran lamang ito sa utos ng Japan. Sagot? Tama. Naging malaya mula sa pagbabantay ng mga opisyal na Hapones ang mga pahayagan upang mahikayat ang mga manunulat na mag-ambag ng kanilang mga sanaysay
ukol sa pagtatatag ng bagong Pilipinas? Sagot? Mali. Para simulan ang ating panibagong leksyon, simulan natin ito with a short video. Magandang araw. Halina at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ngayon, tatalakayin natin ang mga patakaran at resulta ng pananakop ng mga Hapones. Isang bagong pamahalaan ang itinatag ng mga Hapones. Itinalaga nila si George Vargas bilang tagapangulo ng Philippine Executive Commission. Sa bisa ng Executive Order No. 109, itinatag ang kapisanan sa paglilingkod sa Bagong Pilipinas o Kalibap, ang tanging partidong politikal na pinahintulutan ng mga Hapones sa Pilipinas. Hinirang si Jose P. Laurel bilang Pangulo ng Bagong Republika ng Pilipinas. Tinaguri ang puppet government ang pamahalaan noong panahon ng mga Hapones dahil walang kapangyarihan ang mga pinuno nito na magpatupad ng mga programa, at gumawa ng sarili nilang pagpapasya. Bagkus, ay naging sunod-sunuran ito sa kagustuhan ng mga Hapones. Lumaganap ang kahirapan dahil sa ilang mga kadahilanan. Pagtigil ng mga manggagawa at magsasaka sa pagtatrabaho sa takot na maging biktima ng pagmamalupit ng mga Hapones. At pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa kakulangan ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Narito ang mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa Pilipinas. Sapilitang ipinatanim ang mga bulak dahil kailangan ito ng mga Hapones sa paggawa ng dinamita. Nagpalabas ng salapi ang mga Hapones. Tinawag itong Mickey Mouse Money dahil sa kakulangan ng mahahalagang impormasyon sa disenyo nito. Tinawag din itong gurami, o maliliit na isda na kahit madami ang bilang, ay walang halaga, o apa dahil parang mahina o marupok. Ito ang mga katawagang nagpapahiwatig na walang halaga ang naturang salapi. Sinupil ng mga Hapones ang kalayaan ng mga Pilipino. Nagpatupad ng paghigpit sa mga pahayagan, at inalis mula sa mga batayang aklat na ginamit sa mga paaralan ang anumang patungkol sa kulturang Amerikano. Nagpatupad ng mga patakarang ibalik ang pagiging Asyano ng mga Pilipino na pinaniniwalaan nilang nawala dahil sa pananakop ng mga kanluranin. Itinuro nila ang wikang Nipongo. Nagpalabas sila ng mga dokumentaryo tulad ng Song of the Orient at The Dawn of Freedom tungkol sa pagwawagi ng mga Hapones sa Bataan at Corregidor. Pinatutugtog din nila ang awit sa paglikha ng Bagong Pilipinas, kapalit ng lupang hinirang sa mga opisyal na gawain at pagtitipon. Ayon sa salaysay ng mga nabuhay noong panahon ng mga Hapones, nabalot ng takot at lagim ang Pilipinas noon. Labis na kinatakutan ang malupit at buktot na pamamaraan ng mga kempetay o pulis militar ng Japan sa mga Pilipino. Sa Fort Santiago karaniwang isinasagawa ang pagpaparusa o pagpapahirap, maaari din para sa pagkuha ng impormasyon sa mga Pilipinong pinaghihinala ang mga gerilya. Ilan sa mga paraan nito ay pinugutan, tinubig, tinulata, at banilad. Naging laganap ang pang-aabuso sa kababaihan sa panahon ng okupasyong Hapones. Upang pigilin ang anumang tangka sa pag-aalsa o paglaban sa Japan, nagbayad ang mga Hapones ng ilang Pilipino para mag-espiya para sa kanila. Tinawag ang mga espiyang Pilipino na ito na buslo. Pinakamalaki sa mga suliraning tinugunan ng pamahalaan, ang malaking kakulangan sa pagkain. Hinihikayat ang mga mamamayan na magtanim sa mga bakanteng lote, bangketa, at maging sa mga plaza.
Itinatag ang Bigasang Bayan o BIBA, at ang National Distribution Corporation o NADISCO, para mga siwa sa pagpapatupad ng mga programa sa paglutas sa suliranin sa pagkain. Ano ang ipinapatupad ng Bigasang Bayan o BIBA? Ang BIBA ang nagsaayos sa distribusyon ng kakaunting imbak ng bigas. Ito rin ay bumili ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa mga magsasaka sa lalawigan para maipagbili ng mura sa mga tao, sa mga lungsod, lalo na sa Maynila. Ano naman ang gawain ng National Distribution Corporation o NADISCO? Ang NADISCO naman ang itinalagang mamahala sa pamamahagi, hindi lamang ng bigas kundi iba pang pang-araw-araw na pangangailangan sa buong bansa. Kabilang sa pinangasiwaan ng NADISCO ang distribusyon ng mga pangunahing bilihin tulad ng asin, mantika, asukal, sabon, at iba pa. Ang hangarin ng mga Hapones na gamitin ang edukasyon upang burahin ang kaisipang maka-Amerikano o makakanluranin ng mga Pilipino, ay di sinasadyang nagkaroon ng mabuting epekto sa ating pagkabansa. Sa larangan ng musika, binigyang tuon naman ang mga awiting may makabayang tema. Nangunguna sa mga kompositor sa pagpapalaganap ng makabayang musika si Felipe Padilla de Leon. Ang dulaan o teatro ay hindi rin nagpahuli. Nasa wikang pambansa o ibang katutubong wika ang ginagamit sa inilulunsad na mga magagarbong stage show. Ang mga patakarang ipinatupad ng mga Hapones sa Pilipinas ay nagresulta ng pagbabagong pampolitika, pang-ekonomiya, pangkultura, at panlipunan ng bansang Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.
Mga pagbabago sa ekonomiya. Nalipat ang pamamahala ng mga ari-arian sa mga Hapones. Kinumpiska ang mga pagmamay-ari ng mga kalaban ng pamahalang Japan, lalo na yaong sa mga Amerikano. Bunga dito ang pagkaantala ng produksyon lalo na sa sektor ng agrikultura kung kaya't bumagal ang pag-usad ng maraming industriya. Umiral ang war economy sa bansa sa panahong ito. Ilan sa mga pagbabagong ganap sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga sumusunod. Una, pagbagsak ng produksyon sa mga sektor ng agrikultura, pagmimina at paggawa. Pangalawa, kakulangan ng trabaho. Pangatlo, kawalan ng kalakalang panlabas. At panghuli, kawalan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Dahil sa pagbabagong dulot ng labanan, walang ibang maaaring asahan ang mga Pilipino kung hindi ang kani-kanilang mga sarili. Upang makasakay sa nasabing pagbabago, naiangkop dito ang mga Pilipino sa pamamagitan ng una, pagbaba ng sukatan ng pamumuhay o tinatawag na standard of living. Sa mga mayayaman, ibig sabihin hindi na sila bumili ng mga mahahal na mga bilihin. Mas inuuna nila ang mga pangangailangan kaysa sa kanilang mga kagustuhan. Pangalawa, pagbalik ng mga mamamayan sa mga lalawigan upang makaiwas sa panganib sa lungsod. Lalong-lalo na yung mga nakatira sa lungsod ay bumalik sila sa kanilang mga lalawigan o probinsya at doon sila nanirahan upang makaiwas sa mga Hapon. Pangatlo, pag-usbong ng informal na palitan o kalakalan ng mga personal na pag-aari ng mga mamamayan o tinatawag na buy and sell trade. Ibig sabihin nito, kung anong meron ang inyong kapitbahay at anong pagkain ang meron ka, hindi na pera ang pinagpapalit, kung hindi ang bagay na mismo. At panghuli, pagtatanim ng mga mamamayan upang magkaroon ng makakain. Sila na mismo ang nagtatanim sa kani-kanilang bakuran o sa mga lugar na pwedeng pang pagtaniman. Naintindihan ba ninyo ang ating leksyon? Sige, sagutin natin ang mga tanong. Bakit bumagsak ang sektor ng agrikultura at ekonomiya ng Pilipinas? Kung ang inyong sagot ay kinumpiska ang mga pagmamay-ari ng Amerikano at Pilipino, yun ay tama. Sunod, ano ang mga ginawa ng mga Pilipino upang makiangkop sa pagbabago? So, ang mga Pilipino ay nakiangkop din sa pagbabago, gaya ng pagbaba ng sukatan ng pamumuhay or standard of living, pagbalik ng mga mamamayan sa mga lalawigan upang makaiwas sa panganib sa mga lungsod, pag-usbong ng impormal na palitan o kalakalan ng mga personal na pag-aari ng mga mamamayan o buy and sell trade. At panghuli, pagtatanim ng mga mamamayan upang magkaroon ng makakain.
Kung inyong naintindihan ang ating leksyon, sagutin natin ang sumusunod kung tama o mali. Una, kawalan sa pera at iba pang pangangailangan. Sagot, tama. Pagtatanim ng mga mamayan upang magkaroon ng ibebenta. Sagot, tama. Pagbalik ng mga mahihirap sa mga lalawigan upang makaiwas sa panganib sa lungsod. Tama. Pagbagsak ng produksyon sa mga sektor ng agrikultura, pagbebenta at pagkain. Sagot, tama. At panghuli, pagtatanim ng mga mamamayan upang magkaroon ng makakain. Sagot, tama.